Praise God. Mapagpalang umaga sa bawat sa atin. Tunay nga po na dakilang Diyos sa ating buhay. Siya ang tunay na nagmahal sa atin. Siya ang tunay na nagbigay ng pansin, nagbigay ng halaga na kung saan hindi kayang pantayan ang kanyang dakilang pag-ibig sa bawat isa sa atin. So muli, welcome po ang bawat isa sa atin. Sa ating kapatid na ngayon lamang po na ka-attend, welcome po kayo at sa lahat, datihan at baguhan, welcome po tayo sa iglesia nito sapagkat tunay nga po na panahon na para tayo po ay kumilala sa Panginoon sapagkat tunay na ang Diyos nagagalak pag siya'y ating pinapansin, pag siya'y ating kinikilala, pag siya'y ating pinaglilingkuran, pag siya'y ating sinasamba. At patuloy po tayo sa ating pagsamba sa Panginoon sa linggong ito sa pagitan naman po ng ating pagbubulay ng kanyang salita na kung saan ay sinimulan po natin ang ating pagbubulay sa aklat ng Mateo chapter 24 na kung saan ay atin naman pong tutunghayan at pag-aaralan ang panahon na inilaan ng Diyos sa bansang Israel at sa mga taong hinirang at pinili ng Diyos. Natapos na po natin tinalakay ang Mateo chapter 1 and verse 2. Ito po ay tumutukoy sa pagkawasak ng templo. So tinalakay po natin ang nakaraan, ngayon naman po ay ating tatalakayin ang Mateo chapter 24 verse 3. So muli po, tayo po ay nag-aaral ngayon sa aklat ng Mateo chapter 24 verse 3 na kung saan ay atin pong naman pinag-aaralan ang panahon, dispensation na tinatawag po sa pag-aaral, panahon na inilaan ng Diyos sa bansang Israel. Dito po, mababasa po natin sa Mateo chapter 24 verse 3, sa bundok ng mga olibo si Jesus, nasa bundok ng mga olibo si Jesus samantalang siya nakaupo roon. Palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? Ano po ba ang magiging palatandaan ng iyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Tayo po yumuko at hilingin sa Panginoong Hesus ang pagkaunawa sa kanyang salita. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po, patuloy ka namin sasambahin sa magitan ng pakikinig na iyong salita na dito magsisimula o dito nagbubunga ang malalim na pananampalataya at kaugnayan sa iyo. Tulungan mo kami na maunawaan po namin ang mga hiwaga, mga pahayag mo mula sa banal na kasulatan na ito ay maunawaan namin at may sa buhay maintindihan na tunay nga na napakadakila mo sa amin. Tunay nga na nagmahal ka sa amin na hindi kayang pantayan. At ang pag-ibig mong ito ay hanggang sa buhay, sa kabilang buhay. Tulungan mo na ang pag-uusapan namin ngayon ay tunay na gabayan mo kami sa magitan ng Espiritu Santo. Pangunahan mo ang iyong lingkod at magsasalita ayon sa iyong panguna na kung saan sa aming pakikinig, dinadalangin namin na ito'y maintindihan namin sa pagkilos mo at aming ginagapo sa pangalan mo anumang distraksyon sa aming pakikinig at loobin mo na matapos ito na may kapayapaan at kagalakan sa aming puso. Sa pangalan ni Jesus kong dalangin. Amen. Sa atin pong binasa, mga kapatid, ay tinatanong ng mga alagad si Jesus kung kailan ba ang kanyang muling pagbabalik at ang katapusan ng mundo.
Mga magulang at mga kapatid, ang ikalawang pagbabalik ni Jesus ay katuparan ng propesya ni Propeta Isaias at ni Propeta Zacarias. Kung babasahin po natin sa Isaiah chapter 9 verse 6, sinasabi po dito na sapagkat ipinanganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamahala sa atin, siya ang makapangyarihang tagapayo, ang makapangyarihang Ama, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ito pong pahayag na ito ni Propeta Isaias ay dual application. Ito po yung isang talata na may dalawang interpretasyon o dalawang kapahayagan. Isang short time at isang long term. Yung sabi niya sa ating binasa, kung titignan po natin sa salitang English, sabi nito, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, in his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Titignan po natin yung for unto us a child is born unto us, a given is a son is given. Ito po'y fulfilled na. Ito po'y natupad na. Yung sinasabi ni Isaias na isang sanggol na lalaki, sapagkat ipinanganak ang isang sanggol na lalaki, ito pong propesya na ito ay natupad na. Natupad po ito nung ipinanganak si Jesus Christ sa sabsaban. At mababasa po natin na ipinanganak po siya sa sabsaban. Nakita ng mga Hudyo kung paano siya lumaki at kung paano siya nangaral, paano siya binautismuhan, paano siya ipinako sa krus, at paano siya nabuhay maguli. Natupad na po yun. Pero yung karugtong ng talatang ito na sinasabi na at siya ang mamamahala sa atin, siya ang kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan, ito po ay matutupad pa lamang sa second coming ni Jesus Christ. Kaya't ang tinatanong ng mga alagad, Panginoon, kailan ba matutupad ang iyong muling pagbabalik? At kung mangyayari po ito, yung kanyang second coming, matutupad ang prophecy ni Isaias na mamamahala sa atin, siya makahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. At ito pong second coming Jesus Christ ay long term. Dahil ito po ay ating mapag-uusapan mamaya magmula po sa pahayag. Ito po ay mahaba. Pag dumating na po literally si Jesus Christ, ito po ay magtatagal ng 1,000 years. At matatalakay po natin ang mga talatang yan mamaya. Nais ko pang tignan natin po ang prophecy ni Zacarias chapter 9 verse 9 hanggang verse 10. Na ganito rin po ang sinasabi ni Zacarias sa chapter 9 verse 9, Sayon, magalak ka at magdiwang, umawit ka ng malakas, O Jerusalem, pagkat ang hari mo ay dumating na. Sabi po dito,
mapagwagi at mapagtagumpay, mapagpakumbaba, siya ang nakasakay sa asno. At ang propesiyang ito ni Zacarias ay natupad po nang siya'y isilang nagkatawan tao noong between 4 BC at itong 6 BC. Nangyari na po, si Jesus sumakay sa dangki at pumasok sa Jerusalem. Nangyari na po yan. Pero yung Sicariah chapter 9 verse 10, sabi po dito, sinabi pa ni Yahweh, ipapaalis niya ang mga karwahe sa Ephraim, gayon din ang mga kabayong pandigma sa Jerusalem. Babaliin niya ang mga panudla ng mga mandirigma at paiiralin ang pagkakasundo-sundo ng lahat ng bansa. Ang hangganan ng kanyang kaharian ay sa dagat magkabila mula sa Euphrates hanggang dulo ng daigdig. Ang propesiyang ito ni Zacarias ay magaganap sa second coming ni Jesus Christ. Kaya ang tanong ng mga alagad, Panginoong Hesus, Guro, sabi na, kailan ba mangyayari ang iyong pagbabalik at katapusan ng mundo? Pag-usapan po natin ang second coming ni Jesus Christ at ang katapusan ng mundo. Ito po ay sinabi ko na po na kapag nangyari ang kanyang pagbabalik, second coming, ay katuparan ng propesya ni Isaias at ni Zacarias. Na ang ikalawang pagbabalik ni Jesus Christ ay mayroong dalawang bahagi. Ang unang bahagi po ay ang pagbabalik ni Jesus Christ mula sa langit hanggang himpapawid. Ito po ay ang pagsalubong ng mga mananampalataya kay Kristo mula sa kanyang kamatayan sa krus hanggang sa kanyang pagbabalik. Ang lahat ng mga mananampalataya po, maging buhay o patay sa araw na yon, ay sasalubong sa Panginoon sa himpapawid. Ito ang unang bahagi ng kanyang pagbabalik. Nais ko po na tignan po natin yung unang Thessalonica chapter 4 verse 16 and 17 hanggang 18. Sabi niya, sa araw na yon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nalit kay Kristo. Pagkatapos tayo mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayon, makapili niya tayo magpakailanman. Ito po yung unang bahagi ng ikalawang pagbabalik ni Jesus Christ. Magkakaroon po ng pagkabuhay ng mga patay na nanalig kay Kristo at pagbabago ng katawan panlangit ng mga mananampalatayang hindi pa namamatay at sasalubong sa Panginoon sa himpapawid. At kung nasaan ang Panginoon, ay naroon ang mga mananampalatayang ito. Ang ikalawang bahagi naman ng pagbabalik ni Jesus Christ ay yung pong literal na bababa mula sa langit ang Panginoon Hesus hanggang dito sa lupa para iligtas ang bansang Israel laban sa mga hukbong mandirigma ng mga hari sa mundo na nagkakaisa na pinangungunahan ni Antichrist, pinangungunahan ng bulaang propeta at kasama ang kanilang general na si Satanas. Ang hukbo ni Satanas
ay gigipit at didigma sa bansang Israel at maging kay Jesus. Sila po ang ililigtas ni Jesus para makalaya po sa mga kaaway ng bansang Israel. So dito po mababasa po natin sa Gawa chapter 1 verse 9, verse 11, makikita po natin ang pahayag ng mga apostol. Gawa chapter 1 verse 9. Sabi po dito sa verse 9, pagkasabi nito siya'y inakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Gawa chapter 1 verse 10. Habang sila'y nakatitig sa langit, dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, bakit kayo narito't nakatingala sa langit? Itong si Jesus ay umakyat sa langit at magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. So literal na nakita ng mga Hudyo, na mga apostol, ang pag-akyat ni Jesus. Literal na narinig nila ang tinig ng anghel sasabi sa kanila na mga taga-Galilea, bakit nariyan kayo? Bakit narito kayo at nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay kung paano nyo nakita na siya umakyat, ganun din makikita nyo ang kanyang pagbabalik. So mula sa langit, babalik si Jesus sa lupa, sa mundong ito. Kung saan siya umakyat na bansa, ay doon din siya bababa. At makikita ng bansang ito na ang kanilang Mesyas na itinakwil, tinanggihan, at ipinako sa cross ay siya pala ang Mesyas na magliligtas sa kanila sa kanilang mga kaaway. So, dito po sa ating pinag-uusapan sa Mateo chapter 24, basahin po natin. Sabi sa Mateo 24 verse 30, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Sabi dito, makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Ito po ay ang pagbabalik ni Jesus literally sa bansang Hudyo. Makikita ng mga tao, ng mga bansa, ang kanyang pagdating na may kadakilaan at kapangyarihan. Literal na makikita nila ang mga bansa ay mananangis. Sabi ito, mananangis ang lahat ng bansa sa daigdig dahil ito na ang magiging katapusan ng kanilang mundo, sapagkat magwawakas na ang paghahari ng mga hari sa mundo. Magwawakas na rin ang mga kaguluhan sa mundong ito, sapagkat si Jesus na ang maghahari sa bansang Israel at sa buong mundo. Kaya ang tanong ng mga apostol, Panginoon, kailan ba mangyayari ang iyong pagbabalik at katapusan ng mundo? Ang katapusan ng mundo na tinutukoy dito ay hindi yung pagkagunaw ng mundo, dahil ito'y mangyayari pa lamang pagkatapos ng 1,000 years na paghahari ni Jesus Christ. Ang katapusan ng mundo dito ay ang katapusan ng mga hari sa mundo, ang katapusan ng mga kasamaan sa mundo, dahil babalik si Jesus
para maging makapangyarihang Diyos, kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos. At sabi sa Isaiah kanina, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Mamamahala siya sa buong bansa ng Israel at sa buong mundo, literally. Kung paano nung unang dumating siya, literal na siya po ay ipinanganak, literal na siya ay nangaral, literal na siya ay pinautismuhan, literal na siya nagpagaling ng mga may sakit, literal na ipinako sa cross, literal na inilibing, at literal din siyang nabuhay, umakyat sa langit, ngunit babalik po siya bilang isang makapangyarihang Diyos, dakilang Diyos, para itayo ang kanyang gobyerno sa mundong ito. Ang kanyang gobyerno ay ang punong-puno ng kapayapaan, na siya po ang maghahari. Siya'y tatawaging hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kung babasahin po natin ang Lucas sa 21 verse 27, ganito po ang pahayag ni Apostol Juan. Lucas chapter 21 verse 27, ang kanyang sinabi ay ganito: sa panahong iyon, ang anak ng tao ay makikita nilang dumarating na nasa lapap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. 20. Sapagkat, sabi doon, nagsimula nang maghari ang mangyari ang mga bagay na ito. Mag-alap kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo ng Diyos. Sa pagbabalik ni Jesus Christ sa mundong ito, magalak at matuwa ang bansang Hudyo, sapagkat sila po'y ililigtas ng Diyos sa libu-libong mga sandataang kawal na binuo ni Antichrist at ng kanyang kakampi na false prophet at ni Satanas na kanyang leader. Mga magulang at mga kapatid, sa pagbabalik ni Jesus Christ, tunay nga po na ito po ay kagalakan sa bansang Israel. Ito po ay tunay na kasiyahan sa kanila, sapagkat magwawakas na rin ang matinding digmaan na kanilang nararanasan. Sa ngayon pa lamang, sa mga panahon ito, ay patuloy ang digmaan, at yan ay magpapatuloy at magpapatuloy hanggang sa babalik ang Panginoon para wakasan ang paghahari ng mga hari sa mundong ito, at si Diana ang maghahari sa bansang Israel at sa buong mundo. Kung babasahin po natin ang sinasabi sa pahayag 19 verse 11 hanggang verse 16, ay mangyayari na po ang katuparan ng pagbabalik ni Jesus Christ. Pahayag chapter 19 verse 11, pagkaraan nito'y nabuksan ang langit, at nakita ko ang isang kabayong puti. Ang sakay nito'y tinawag na tapat at totoo, pagkat matuwid siyang humatol at makipagdigma. Parang nagningingas na apoy ang kanyang mga mata, at napuputungan siya ng maraming korona. Nakasulat sa kanyang katawan ang pangalan niya, ngunit siya ang tanging nakakabati ng kahulugan niyon. Verse 13, tigmak ng dugo ang kanyang kasuotan, salita ng Diyos ang tawag sa kanya. Ito po ay si Jesus Christ. Sumusunod sa kanya ang mga hukbong langit,
na nakadamit ng malinis at puting lino na nakasakay rin sa kabayong puti. May lumabas na tabak sa kanyang bibig. Gagamitin niya ito panlupig sa mga bansa at pamahalaan niya sila sa pamagitan ng kamay na bakal at paagusin mula sa pisahan ng ubas ang alak ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Verse 16, sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ay nakasulat ang pangalang Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Verse 17, nakita ko naman ang isang anghel na nakatayo sa araw. Sabi diyon, hiniyawan niya ang mga ibon at sa impapawid, hali kayo at magkatipon para sa malaking piging ng Diyos. Hali kayo, kanin ninyo ang laman ng mga hari, ng mga general, ng mga kawal, ng mga kabayo at ng kanilang mga sakay. Kanin ninyo ang laman ng lahat ng tao, alipin at malaya, hamak at dakila. At nakita kong nagkatipon ang halimaw, ang mga hari sa lupa, ang kanilang hukbo upang digmain ang nakasakay sa kabayo at ang hukbo niya. Verse 20, nabihag ang halimaw, nabihag din ang bulaang propeta na gumawa ng himala sa harapan ng halimaw. Ang mga ito ang ginamit niyang pandaya sa mga taong may tanda ng halimaw na sumamba sa larawan nito. Ang dalawang ito'y inihagis ng buhay sa lawa na nagliliyab na sopre. Ang kanilang hukbo ay pinatay ng tapak na lumalabas sa bibig ng nakasakay sa kabayo at nagsawa ang mga ibon sa kakakain ng kanilang mga bangkay. Sa pagbabalik ni Jesus, ito po ang literal na mangyayari para linisin ang mundong ito at siya po ay maghahari sa loob ng 1,000 taon. Pahayag chapter 20 verse 1 to 6. Mababasa po natin na pagkaraan ay nakita ko ang isang anghel na bumaba mula sa langit, hawak ng isang kadenang malaking kadena at ang susi ng banging walang hanggan ang lalim. Sinunggaban niya ang dragon, ang angas noong unang panahon na siya ang Diablo at Satanas at iginapos ito sa loob ng 1,000 taon at inihagis ito ng anghel sa banging walang hanggan ang lalim, saka sinarhan at tinakpan ang pinto nito upang hindi na makalabas at makapandaya pa sa mga bansa hanggang hindi natatapos ang 1,000 taon. Pagkatapos noon, palalayain siya sa loob ng maikling panahon. In verse 4 na nakakita ako ng trono at ng mga nakalukluk doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang kaluluwa na mga pinugutan dahil sa patutuo tungkol kay Jesus at pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw o sa larawan nito o tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Binuhay sila upang magharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay sa mga patay. Bubuhay na iba pang mga patay pagkaraan ng 1,000 taon. Mapalad at pinagpalang lubos ang mga nakasama sa unang pagkabuhay ng mga patay. Wala nang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Sila ay magiging saserdote ng Diyos at Mesyas ng Mesyas at maghahari silang kasama niya sa 1,000 taon. Ang second coming, mga magulang at mga kapatid, ay tunay na ito po ay may dalawang bahagi. At sa bawat bahagi ng pagbabalik ni Jesus Christ ay mayroon pong pagkakaiba. Ang pagkakatulad
Sa unang bahagi, bubuhayin ang mga mananampalataya kay Kristo para sumalubong sa Kanya sa himpapawi. At ang second coming naman na pagbaba niya sa lupa, bababa si Jesus kasama ang Kanyang hukbo at kasama na ang mga nabuhay na naroon ang Kanyang nobya para ganapin ang piging o kasal ng kordero. Mababasa sa chapter 19 verse 5 hanggang pababa. Nais ko pong makita natin na ang bubuhayin sa 1,000 taon ay mga taong dumaan sa Great Tribulation. Ito, mga taong ito ay hindi nagpatatak sa noo o sa kamay ng 666 bilang tatak ng halimaw. Hindi nila itinanggi si Jesus Christ. Ang kaligtasan nila ay manatiling tapat hanggang wakas. Maliligtas sila by performance. Pamalit tayo bilang mananampalataya, naligtas tayo sa biyaya at habag ng Diyos dahil sa kamatayan ni Kristo sa cross. Babalik siya para buhayin at isama tayo sa heaven at sa Kanyang muling pagbabalik sa 1,000 years, makakasama tayo at makakasama rin ang mga bubuhayin na nakalagpas o nakaligtas sa Great Tribulation at magkakaroon na po ng 1,000 taon na paghahari ni Jesus Christ sa buong mundo. Kaya't ang lahat ng hari sa mundo ay hindi na po sila ang maghahari dahil lilinisin ng Panginoong Hesus. Kung nabasa po ninyo kanina, ang mga hukbo ni Satanas, ni Antichrist, ay papakain niya ang mga bangkay ng mga taong ito sa mga buwetre o sa mga ibon. Paagusin niya sa lupa ang dugo ng mga hari na kung saan ay mga haring naging kaaway ng Israel at naging kaaway ng Diyos. Mga haring kakampi ni Antichrist at kakampi ng false prophet at kakampi ni Satanas. Sa ating pag-uusap, marami pang nais kong talakayin, ngunit nais kong iwan sa ating lahat ang pagkabuhay sa mga patay sa Great Tribulation. Ang nakalampas sa Great Tribulation ay makasama sa piging ni Jesus Christ. Lalo na ang mga mananampalataya ngayon na tinatawag the Bride of Christ. Kaya't napakapalad po natin ngayon, mga magulang at mga kapatid, kung tayo ay magpapatuloy na manampalataya kay Jesus Christ, patuloy na tatangkilikin si Jesus Christ, dahil sinasabi ng Pahayag chapter 20 verse 4 na binasa po natin kanina. Ito po yung unang pagkabuhay na nakita ko ang mga trono at ng mga nakaluklok doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga pinugutan dahil sa pagpapatuo tungkol kay Jesus at paghahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw o sa larawan nito. Di tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang kamay. Binuhay sila upang magharing kasama ni Kristo sa 1,000 taon. So sa 1,000 taon na paghari ni Jesus Christ, dalawang klase ng tao ang naroon, mga binuhay, at ang pangalawa ay mortal na tao. Yung taong ito na kagaya natin ngayon, sila ay nag-aasawa, sila ay nanganganak. Pero ang mga taong binuhay, binigyan ng katawang panlangit, incorruptible body o glorified body,
ay hindi na po sila mag-asawa. Sila po ang binigyan ng Panginoon ng katungkulan na mamahala sa kasama ng Panginoon sa buong daigdig. At tunay nga po, mga magulang at mga kapatid, ang pangalawang pagbabalik ni Jesus sa mundo para maghari sa buong mundo, ito na po ang katuparan ng propesya ni Zacarias, ni Isaias, at propesya ni Daniel. Na kung titignan po natin, tayo po ay nagpapasalamat dahil mayroon naman tayong bahagi sa panahon natin ngayon hanggang sa rapture. Almost 2025 na po tayo ngayon na atin pong pinakikinabangan ang kaligtasan sa magitan ng kamatayan ni Kristo sa cross. At ang kaligtasan iyan hanggang sa kanyang unang bahagi ng kanyang pagbabalik. Na binasa ko po sa inyo kanina, sasalubong tayo sa himpapawid. At kung saan ang Panginoon, naroon siya. At kung siya ay bababa para maghari sa loob ng 1,000 taon dito sa mundo, isasama niya tayo. Yan ang pangako ni Jesus Christ, kung saan ako naroon, ay naroon din kayo. Amen! Palakpakan ng Diyos! Jesus is coming again! Babalik ang Panginoon para sa kanyang nobya. Sasalubong tayo sa himpapawid para ipagdiwang ang pag-iisang dibdib ni Jesus at ng kanyang bride. Nang ibig sabihin, para ipagdiwang po natin ang ating lubos na kaligtasan na natamo kay Jesus Christ, ang ating pagkakaroon ng katawang panlangit na doon makakarating na sa langit dahil meron na tayong katawang panlangit. Doon sa langit, ating tatanggapin ang korona. Anong korona? Ang korona ng ating nagawang paglilingkod sa Panginoon, na doon sa korona na yan nakalagay kung anong rangko ang iyong gagampanan sa pagbabalik ni Jesus Christ sa mundong ito, sa paghahari niya sa loob ng 1,000 years. May crown po ang bawat believers na dahil sa kanilang korona, mamamahala sila ayon sa rangko na ibinigay ng Diyos sa kanila. Subalit mayroon din pong mga mananampalataya na walang korona dahil ang kanilang pinaggagawa ay hindi sa karangalan ng Diyos, kundi sa kanilang pansariling interes. Kaya masusunog ito, matutupok ito. Dahil ang kaligtasan ay biyaya, maliligtas siya, nga lang wala siyang korona. Ordinaryo siyang mamamayan doon sa 1,000 years na paghahari ni Jesus Christ. While yung mga tao na nagsumikap na maglingkod sa Panginoon, gawin ang kanilang makakaya para paglingkuran ng Diyos, para ibahagi ang tungkol kay Jesus Christ, akay ng tao sa pananampalataya kay Kristo, sila ay tatanggap ng kaukulang gantimpala sa kanilang mga pagpapagal. At ang koronang ito ang siyang gantimpala ng bawat mananampalataya. While ang mga masasama ay mapapaslang, mapapatay sila ni Jesus Christ, at ang kaluluwa ng mga taong ito ay ilalagay doon sa dagat-dagatang apoy kung saan inihagis si Satanas, at ni ang pula, ang propeta at ni Antichrist ay doon din sila dadalhin magpawalang hanggan. So, sa oras pong ito,
ang pagkaalam ng karamihan, pag namatay ka na sa langit sa impyerno, doon na tapos na ang lahat. Nais kong ipahayag sa pagbabalik ni Kristo, may dalawang bahagi. At ang unang bahagi ay para sa atin bilang mananampalataya. Amen? Ito po ang tinatawag pagsalubong kay Jesus sa himpapawid. Para sa atin bilang Kristiyano, bilang mananampalataya na tinatawag na Church ni Jesus, katawan ni Jesus, ulo, siyang ulo, nobya ni Jesus. Malaki po ang pribilehiyo natin ngayon. Ngayon pa lang at tayo mayroon ng kamalayan sa mangyayari sa darating na panahon. Pribilehiyo ito para sa ating lahat na magpatuloy tayo, hindi sayang ang ating paglilingkod sa Diyos. Hindi sayang ang ating pagpapagal sa Diyos. Hindi sayang ang ating kinukonsumo, ginagastos para paglingkuran ang Diyos. Dahil lahat ng ito ay mayroong kabuluhan. Amen! Hallelujah! Praise God! Sinabi ko po sa inyo kanina, kahapon, habang wala ang Panginoon, be careful. Sinugo niya ang banal na Espiritu upang maging ating gabay at patnubay sa ating buhay. Kung si Jesus sa unang pagdating niya sa bansang Israel ay hindi siya kinilala, nireject siya dahil doon sinabi niya na walang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato sa templo ng Diyos. At nangyari po yan noong 70 AD nang sinalakay sila ng hukbo ng Romano sa pangunguna ni General Titus. Lahat ng Israel ay napaslang ang kanilang mga inabutan liban sa mga naunang nakatakas. Iginuho nila ang Israel o ang templo ng Israel, maging ang Jerusalem. At lahat ng mga Hudyo ay nagkanya-kanya ng takas. Kaya mula po year 70 AD hanggang 1948, nakinabang po tayo sa kaligtasan na dulot ni Jesus Christ sa kanyang kamatayan sa cross. At tayo po yon ang tinatawag na the bride of Christ. Kaya praise God, muli nais ko pong ipagpatuloy natin sa sunod na panahon na kung saan pag-uusapan natin ang sagot ng Panginoon. Kailan ba mangyayari? Ang verse 4, verse 5, verse 6, and verse 7, tatalakayin po natin sa sunod na linggo. Ang nais ko lang maintindihan po natin ngayon, babalik si Jesus para sunduin ang mga mananampalataya. Babalik si Jesus para iligtas ang Israel at maghari sa mundong ito sa loob ng 1,000 years kasama ang kanyang bride, kasama ang mga naligtas sa Great Tribulation. Bubuhayin silang kasama niya maghari sa mundong ito sa loob ng 1,000 years. Kaya hindi pa mawawasak ang mundong ito literally. Pagkos marami mang bahagi ang mundong ito na mas pipinsala sa Great Tribulation, pero I believe na hindi pa yon ang katapusan ng mundong ito. Pagkos ito'y katapusan na ng paghahari ng mga hari-harian sa mundong ito, na kung saan ay pinangungunahan ng Diablo at ni Antichrist maging ang false prophet. Sa atin, ang mensahe ni Kristo, maging tapat tayo sa pananampalataya kay Jesus Christ. Huwag nating i-reject si Jesus sa ating buhay at huwag din natin pighatiin ang Espiritu Santo dahil ito ang tatak ng Diyos
bilang tayo ang kanyang bride, bilang tayo ang kanyang mga mananampalataya. Ito ang tatak ng Diyos na tayo kanyang babalikan at isasama doon sa langit para hindi naman tayo magdusa sa Great Tribulation. Amen? Ganyan ang pag-ibig ng Jesus sa atin. Napakadakila ang pag-ibig niya sa atin. Hindi niya isusuong ang libo-libo o laksa-laksang Kristiyano sa Great Tribulation. Iiwas na ito. Sasalubong tayo sa himpapawid na habang nandun tayo sa langit, magkakaroon ng digmaan dito, magkakaroon ng lintol, matatalakay po natin Matthew 24 sa pababa. Nasa pangatlo pa lamang tayo. In the name of Jesus, magpakatibay tayo at magpakatatag sa ating pananampalataya. Yamang si Jesus ay tapat na nangako, babalik siya para sa kanyang nobya, babalik siya para sa bansang Israel. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan ang Panginoon. Sambahin natin siya. Parangalan natin siya sapagkat siya'y tapat sa kanyang pangako. Siya'y tapat na nangako at gagawin niya ito kahit 1,000 taon ang dumaan. Amen? Amen. Okay, tayo po ay tumayo at sambahin ang Panginoon sa pangunguna ng ating music team. Siya ay ating parangalan at kakilain sa araw na ito. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We praise you. Oh, hallelujah. We glorify your name, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. We thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. We acknowledge your presence. We acknowledge your Holy Spirit. Na habang kami ay naghihintay sa iyong pagbabalik, sinugo mo ang Espiritu Santo. Na ito ang maging gabay at patnubay sa aming buhay. Na ito ang tatak mo sa amin na siyang dahilan na kami ay iyong babalikan. We declare, Holy Spirit, na patuloy ka magtrabaho sa aming buhay. We declare, Holy Spirit, na patuloy mo kaming puspusin ng kagalakan at kasiyahan na paglingkuran si Jesus na aming Panginoon at ang amagligtas. Sa ikaw nga, Panginoong Isus, ang totoo at tapat na nangako na babalik upang kunin ang iyong mga anak at upang balikan ang bansang Israel para iligtas sa kamatayan sa gawa ng tao. In the name of Jesus. Oh, yes, God. Ang mundo di at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. Jesus, salamat. Mananatili
tumbasan ang dakilang pag-ibig mo sa amin. Na ika'y babalik upang sunduin ang bawat mananampalataya. Maging kami man ay buhay o maging kami man ay patay sa araw na iyon. Babalik ka upang sunduin kami sa himpapawid upang makasama mo kami kung saan ka man naroon. O salamat sa iyong pag-ibig na hindi mo nais na ang bawat mananampalataya ay surugin ang matinding kabigatian na mararanasan sa mundong ito. Salamat, Panginoon, na ang malaking kaaway ng tao ay ang kamatayan ay iyon ang ginapi. Ika'y namatay at muling nabuhay at ang mga mananampalataya ay mabubuhay din. Oh Jesus, isang kahangahangang kaligtasan ang magkaroon kami, O Diyos, ng katawang panlangit at makasama sa langit upang ipagdiwag ang lubos na kaligtasan na iyong iginaway sa bawat mananampalataya. Na kung saan nagpapasalamat kami na sa panahon na ika'y babalik sa mundong ito para maghawi sa loob ng 1,000 taon, ay kasama mo ang iyong bride, kasama mo ang mga mananampalatayang bababa mula sa langit at mananaw sa lupa. Bubuhayin ang mga naligtas sa Great Tribulation na makakasama ng mga mananampalataya na maghahari kasama mo sa loob ng 1,000 taon. Oh Jesus, lubos na mapalad ang bawat isa na magtiwala at manalig sa iyo, Panginoon. Na sa darating na pagbabalik mo, hindi kami maiiwan. Na sa pagbabalik mo, hindi kami mapapahamak. Bagkus kami magdiriwang at mananalak. Dahil makakasama kami sa iyong langit na bayan at makakasama sa pagbaba dito sa lupa upang maghari kang muli sa bansang Israel at sa mundong ito sa loob ng 1,000 taon. Oh, Saramakanda na makali, purihin ka, Panginoon, sa dakilang pag-ibig mo ay di namin kayang tumbasan. Sa dakilang pagmamahal mo ay nararapat kang paranalan, nararapat kang pasalamatan. O Diyos na mapagmahal, tunay ka na kahanga-hanga ka, tunay ka na dakilang pag-ibig mo. Ang pag-ibig mo ay magdadala sa amin sa ganap na kaligtasan, sa buhay na walang hanggan. Oh, Jesus, pagpalain mo ang aming kaugnayan sa iyo. Matatagin mo ang aming relasyon sa iyo. Mahalin mo ang aming damdamin na paglingkuran ka at mahalin ka sa aming buhay. Jesus, iyo namin, pinahal mo kami at ikaw ay aming mamahalin habang buhay. Nawa, Panginoon, dumating ka na ang bawat narito ay tunay na may kaugnayan sa iyo. Nang dumating ka na kaming lahat ay tunay na nagtiwala at nanampalataya na ang ginawa mo sa krus ay sapat para kami ay maligtas at magkaroon ng pagkakataon na makasama sa langit na bayan, makasama sa 1,000 taon na paghahari mo sa mundong ito.
will love you. Jesus, Will love you. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming Hari. Ikaw ang babalik Para sunduin ang